Good evening po. Good evening. Good evening po. How are you? It's Friday night, September 15. At napakaganda po ng topic natin for tonight, especially those na meron pong mga thyroid nodules or na-diagnose na with thyroid cancer. Hello, Sir Joseph Petines. Good evening po. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa thyroid cancer, no? Ano ba tong thyroid cancer na to? Nagagamot ba to? Ano ba ang mga sintomas ng thyroid cancer? Paano ba ang ginagawa ng doktor pag na-diagnose ang isang pasyente na may thyroid cancer? So, ako po si Dr. Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist endocrinologist. And for tonight nga, katulad ng sabi ko, ang i-discuss natin sa inyo ngayon ay tungkol sa thyroid cancer in observance of the National Thyroid Cancer Awareness Week. So for tonight, sa mga manunood until the end, no, may tanong ho ako sa inyo na sasagutin ninyo, and then may mananalo ho ng tatlong tiga to 200 pesos lang po, at isa-send ho yun through GCash. So tatlo po ang mananalo. So, panoorin nyo ho itong presentation ko. Ano lang ho ito? 15 to 30 minutes lang po tayo. So, mabilisan lang po tayo, ha? Alam ko naman na busy kayo. So, okay. Thyroid cancer, no? Actually, meron ho akong slides dito. Kaya lang ho kasi hindi ko pa alam kung paano siya i-set up sa Facebook po, no? Pero anyway, po, sige, gagamitin ko na lang din po siya. Okay. So, also cancer sa thyroid, mga kaalaman tungkol sa kalusugan. Okay. So, ano ba? So, thyroid cancer po ang topic natin for tonight. Okay. Thyroid gland. Saan ho ba ang inyong thyroid gland? No? Lagi ko ho itong sinasabi sa inyo. No? Ang thyroid gland po natin ay kung ito po yung leeg po natin. No? Isa itong hugis paru-paro. No? Hugis paru-paro po siya. Parang ganyan ho. No, hugis paru-paro. Ito po parang ganyan po ang hugis ng thyroid gland na nandito ho siya sa base ng neck natin, no? Ito po, hindi po to yung thyroid. Ito po yung muscle po yan sa leeg na pagkakamalan kasing bukol yan. And then ito din, hindi rin yan. Nandito lang siya, maliit lang ho siya dito, no? Nandito ho yung Adam's apple natin, and then nandito yung base ng neck natin. So, kapain ninyo, habang nanonood kayo, kapain nyo yung leeg ninyo kung may nakakapa ho kayong bukol. At kung may nakapa kayong bukol, magpa-check up po kayo sa inyong mga doktor para ma-confirm, mag-order ng mga test para ma-confirm. So, yan po yung thyroid gland natin. So, ano ba kasi ang ginagawa ng thyroid gland? Napakaliit lang ho na glandula niyan, pero marami hong ginagawa yan sa katawan, no? Ito ay bahagi ng endocrine system at gumagawa ito ng thyroid hormones na tinatawag na T3 at saka T4. So, nakikita nyo, pag kayo ay may thyroid gland, ang nire-request ng inyong doktor ay yung FT3, FT4, na ginagawa yan sa thyroid, ginagawa ng thyroid gland yan. Yung TSH naman, ginagawa yan ng pituitary gland. So, usually yun yung 3 tests na ginagawa para malaman kung ano ba yung function ng thyroid mo. Kung ikaw ba yung may hypo, kung ikaw ba may hyperthyroidism. So, very important ang role ng thyroid gland natin kasi nagpo-produce ngayon ng hormone na nagre-regulate sa tibok ng puso, sa blood pressure natin, sa temperatura, sa timbang natin, sa paglaki natin. No? Nakakita na ho ba kayo ng mga bata na merong cretinism o hypothyroid? Yun po yung mga maliliit po, hindi po sila nag-develop kahit ilan na po yung edad nila, pero hindi yung growth and development po nila ay
retarded po. Ibig sabihin, hindi po sila lumaki or hindi po sila nag-develop. Isa sa mga ano po niyan, isa sa mga dahilan ho niyan ay maaaring yan po yung mga pasyente ho na may kakulangan sa thyroid hormone o mga hypothyroid na pasyente. So very important po ang thyroid gland natin. Kung sobra-sobra naman ho ang ginagawa ng thyroid gland po natin, and yun po yung tinatawag din naman na hyperthyroidism. So, ang thyroid gland ay may malawak na epekto sa buong katawan, no? Hindi nyo siguro nakikita. Ano yung mga effect ng thyroid gland? Konsentrasyon or atensyon o interest, bilis ng pagtibok ng puso, presyon ng dugo, may effect po ang thyroid gland po natin dyan. Pag-imbak ng kolesterol, ano pa ba to? Regulasyon ng tubig, pagkamanas, or kakayahang magbuntis, maayos na regla, bastong paglaki ng sanggol. Marami pong effect ang thyroid gland po natin sa ating katawan. So, importante ho yan sa growth and development ng ating katawan. So, ano ba ang thyroid cancer, no? Ito ay sakit kung saan ang cancer ay namumuo sa thyroid, kadalasang nagpapakita bilang nodule o mass sa thyroid gland, no? Ang thyroid cancer ay yung abnormal na paglaki ng cells na nag-start sa thyroid, no? At marami pong mga iba't ibang uri ng cancer ang meron ho tayo. So, ano yung mga simptomas ng thyroid cancer? Actually ho, alam nyo, kadalasan ho, wala hong symptoms ang maaring sa una po ay hindi makakaramdam ang pasyente ng simptomas ng thyroid cancer. Maaring may nakakapangbukol, lump, o kaya nagkakaroon ng pagbabago sa boses ng pasyente, o kaya namamaos yung boses ng pasyente, nahihirapang lumunok, namamaga po ang kulani. May mga kulani ho tayo dito, no? Yung mga may thyroid cancer, may mga bukol po dito, mga kulani, dyan. O kaya naman, yung iba ho, masakit po yung leeg po nila or yung lalamunan nila. So, yan. Good evening po sa inyong lahat po, no? So, i-share nyo po itong lecture po on thyroid cancer. At yun nga po, magpaparaffle tayo in the end ng tatlong tig 200 pesos po. Ipapadala po natin yan through GCash. Yan. So, yan. Ito yung mga simptomas ho ng thyroid cancer. Bukol o umbok sa leeg na maaaring makita o makapa, hirap sa paglunok, pananakit ng leeg o lalamunan, pagbabago ng boses, o tandaan nyo ho yan ha, yung mga symptoms ho. Or minsan ho, nadidiscover po ito, halimbawa nagpa-CT scan tayo ng chest, o kaya ho may pina-ultrasound tayo, tapos biglang nahagip po ng CT scan na mukhang merong bukol pala na nakita sa thyroid gland. Yan, so yun. Pero ang pinakamadalas ho na simptomas ho ay karaniwang nag-uumpisa po, walang nararamdaman po ang pasyente. No? Okay? So, ang thyroid cancer, karaniwan ho kasi lumalaki yan very slowly. Pero yung ibang types po ng thyroid cancer, pwede ho na very aggressive yan or mabilis po yung paglaki po ng bukol sa leeg. Sa ngayon ho, actually, ang dami ko hong pasyente na may thyroid cancer, no? Dati kasi parang hindi naman ganyan kadami, pero palagay ko, because of nagiging aggressive na rin ang mga doktor na kapag may nakapangbukol, pinapa-biopsy po, pinapa-fine needle biopsy, or dahil ho sa increasing, dahil ho sa technology, no? Sa ultrasound, CT scan, ganyan, mabilis na hong nadidetect kung may bukol ho sa leeg. Yan. So,
Habang ang thyroid nodule ay lumalaki, ito'y maaaring magdulot ng mga sumusunod, no? Kapag lumalaki na yung thyroid nodule mo, pwedeng masakit yung leeg, namamaos na yung pagsalita, parang masakit ang dibdib, nasasakal, o kaya pag halimbawa, parang pag ganyan yung damit mo, no? Parang nagiging very tight na yung damit mo. O kaya po, yun nga po, yung paglaki po ng mga kulani or pagsakit po ng dibdib. Pagsakit po ng leeg. So, ano ba ang sanhi ng thyroid cancer? So, ito po, sino ho? Ang thyroid cancer po ay nangyayari kung yung cells doon sa thyroid natin ay nagde-develop ng pagbabago doon sa DNA nung cells ng thyroid cancer cells, and then mamumuo yan hanggang magkaroon ho ng bukol po sa leeg. Ang mga tumor na ganyan, mga thyroid cancer, ay maaaring mag-invade or kumalat po sa kulani. Minsan ho, kumakalat din ho, maaaring kumalat din ho yan sa lungs, maaaring kumalat din po yan sa buto. Kaya nga ho, after namin mag-radioactive sa mga patient, binabody scan yan. Ang pasyente, hinuhol body scan yan para makita kung saan ba kumalat yung thyroid cancer. Yan. So, sino ang may panganib? Sino ba yung mga pasyenteng nagkakaroon ng thyroid cancer? Karaniwan ho yan yung may edad 25 to 65 na taon. Ano pa? Pagiging babae. Karamihan ng mga pasyente ho natin ay babae. Ano pa? Pagkakaroon ng exposure sa radiation sa ulo at leeg ng bata pa. Yung kapag nagkaroon ho kayo ng sakit ng bata kayo at naisalang ho kayo sa radiation, maaari ho kayong, malaki po yung chance ho ninyo na baka po kayo ay magkaroon ng thyroid cancer. Pagkakaroon ng goiter, kapag ikaw ay may goiter. Kaya nga ho, yung mga pasyente ho natin, kapag may goiter, lalo na kung mas higit sa 1.5 cm yung laki, pinapa-fine needle biopsy po natin. At kayo po, wag ho kayong matakot na kayo mag-request ang doktor ho ninyo na magpa-fine needle biopsy kayo, kasi nga ho, maganda ho na maagapan ang bukol po. Kasi kung cancer po ang lumabas sa fine needle biopsy nyo, syempre, papatanggal natin yung thyroid gland na yan. So, pagkakaroon ng lahi ng sakit sa thyroid o thyroid cancer, no? Kung may mga kamag-anak ho ba kayo na merong thyroid cancer? So, yan. Isa din po yan sa panganib na kapag may kamag-anak kayo, nanay nyo, tatay nyo, mga kapatid nyo na nagkaroon ng thyroid cancer, ay isa din po yan sa mga pwedeng dahilan po or pwedeng maging panganib po sa pagkakaroon ng thyroid cancer. O kaya meron din ho tayo yung tinatawag na mga syndrome. Katulad ho nung familial medullary thyroid cancer, o kaya multiple endocrine neoplasia, o kaya yung multiple endocrine neoplasia type B syndrome. O minsan yung pagiging Asian, yung pagiging Asyano natin ay isa din sa panganib sa pagkakaroon ng thyroid cancer. So, alam nyo ho ba na ang thyroid cancer ay kabilang sa top 7 na cancer sa Pilipinas, no? So, sa bawat 100,000 kataong Pilipino, kada 5 taon, merong 17.5% na nagkakaroon ho ng thyroid cancer. At 3 beses ho na mas madalas sa babae kumpara ho sa mga lalaki. Pero marami din ho akong pasyente na lalaki na may thyroid cancer. So, ito na ho tayo, no? May mga iba't ibang uri ng thyroid cancer. Hindi ho ibig sabihin na ang cancer nito ay ganyan din ang cancer mo. Kaya mahirap ho na kayo po ay nagkukumpara ng mga sakit na, ay bakit si ganito, hindi naman siya nagpagamot pero gumaling. Ay bakit si ganito, nung nagpa-biopsy, biglang lumaki, biglang naging lumaki at namatay siya, ganyan. So wag ho kayong magkumparahan, no?
iba-iba po kasi ang klase ng thyroid cancer. Meron ho tayo yung tinatawag na well-differentiated thyroid cancer. Yan po yung papillary thyroid carcinoma at saka yung follicular thyroid carcinoma. So yan po yung mga very friendly po na cancer. Friendly po dahil nagagamot po ito. So karamihan naman po ng thyroid cancer nagagamot naman po. Especially yung mga papillary, follicular, yan. Ang ginagawa ko namin usually sa mga ganyan, pinapa-operahan po namin. And then after operation po, nag-undergo sila ng radioactive iodine treatment. Which is ang ginagawa ko nun, kung ano ho yung natirang cancer cells dito po sa thyroid o sa ibang part po ng katawan ay tinutunaw po ng radioactive. So after radioactive treatment, minomonitor na po namin yung pasyente sa pamamagitan ng blood exam. Katulad ho ng mga thyroglobulin, anti-thyroglobulin. Nagbibigay ho kami ng mga thyroid hormones, mga ganyan. So, yun. Ano pa ho yung ibang klase ng thyroid cancer? Meron ho yung tinatawag tayong Hartle cell carcinoma, which is medyo aggressive na tumor yon. O kaya ho yung poorly differentiated na thyroid carcinoma. Medyo ano din ho yun, medyo aggressive din po na cancer. Pero yung anaplastic thyroid cancer, yun po yung isa sa mga napakalupit po na thyroid cancer. Kasi ang bilis ho ng paglaki. Tapos ang gamutan ho doon ay chemotherapy. Hindi po kami nagre-radioactive ng anaplastic carcinoma. Kasi po, ang anaplastic carcinoma, hindi po niya, yung radioactive po, hindi po effective ang radioactive sa mga anaplastic carcinoma. Meron din ho tayong tinatawag ng mga medullary thyroid cancer na medyo rare po na type ng thyroid cancer. At isa pa po, isang hindi ko po makakalimutan, yung isang pasyente ho namin na matanda ho siya 80 plus po. Nagkaroon ho siya ng goiter. And then doon sa biopsy kasi is papillary thyroid carcinoma ang lumabas. Pero it turned out ho pala na lymphoma. Thyroid lymphoma po, no? So, kaya ho ang isa ho kaya ho na tayo nagpapabiopsy at kaya ho tayo nagpapabiopsy ay para malaman ho natin kung ano ang tamang igagamot natin sa pasyente. Halimbawa po, nagpabiopsy tayo at ang lumabas dun sa biopsy ay lymphoma. Iba po ang gamutan ng thyroid lymphoma, karaniwan ho yan chemotherapy. Halimbawa naman, ang lumabas ho doon sa biopsy ay anaplastic carcinoma. Iba din ho ang gamutan ng anaplastic carcinoma. Usually din ho yan chemotherapy. Pero pag follicular thyroid cancer o mga papillary thyroid cancer, ano po yan? Ang gamutan ho dyan is usually radioactive treatment. So, very important ho na ipa-fine needle biopsy po ang goiter. At kung may mga nararamdaman na ho kayong mga simptomas, kailangan hong pumunta ho agad kayo sa doktor. Kasi sabi nga ho nila, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang hirap na hong gamutin pag kumalat na po ang cancer. Mas magandang gamutin kapag nagsisimula pa lang ho or maliit pa lang ho ang bukol. So, yun po, no? So, ito yung mga iba't ibang uri ng thyroid cancer. Papillary, follicular, medullary, anaplastic. Yan. So, kung ano yung uri ng thyroid cancer, ang tutukoy sa uri ng gamutan. So, iba't ibang gamutan ho yan. So, ibig sabihin ho yan, wag ho kayong magkukumparahan ng kapitbahay po ninyo. So, paano ho ba ginagawa ang thyroid self-examination? So, very important ho to, ha? So, yun. Pero bago ho yan, hello po Sir June Felipe Capal, hello po Claudine Galutera, Meli De La Cruz, Bernabe Ara, hello po. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ho kayo po ay may natutunan kahit isa o dalawa. Very good na po ako dyan, no?
At i-share nyo din po, no? So, paki-share na lang din ho yung lecture ho natin na ngayong gabi. At mamaya ho, may itatanong, paki-share ho, and then mamaya ho, magtatanong ho ako sa inyo ng katanungan galing ho dito sa lecture natin. And then 3 po ang mananalo ng tig to 200 pesos lang naman po. Yan. So, simple at epektibong paraan upang malaman kung ikaw ay may bukol sa leeg, no? So, paano mo i-examine ang leeg mo? Sabi ko nga kanina, una, humarap ka sa salamin, no? Humarap ka sa salamin, so tignan mo yung leeg mo, pansinin mo kung may bukol. Pwede ho kayong either lumunok lang ho kayo or kumuha ho kayo ng tubig, uminom ho kayo ng tubig, and then pansinin nyo ho kasi ang normal ho ay aakyat ho yan. Paakyat pong ganyan yan. Yung pag lumunok ho kayo may parang aakyat ho ganyan. So kakapain nyo po kung may nakakapa ho kayong bukol. No? So, habang lumulunok ng tubig, tingnan kung mayroong bukol or umumbok sa lugar kung nasaan ang thyroid. At pang-5, kapain ang leeg gamit ang mga daliri kung mayroong bukol o nodule. So, dito po yan. Kakapain niyo po siyang ganyan. Kakapain niyo siyang ganyan. Yan. So, dito po yung kulani po. Kung merong kulani. Dito rin po. Ayan. Okay. Wala ko dito ang thyroid ha. Nandito po ang thyroid gland po natin. So, yan. So, mga pagsusuri para sa thyroid cancer. Ano ba yung mga test na ginagawa natin? Siyempre, nagba-blood test kami, no? Yung TSH, FT3, FT4. Yan. Nagpapagawa din kami ng thyroid ultrasound. O kaya pwede rin thyroid scan kapag ang bukol ay may kasamang sintomas na kapag ang pasyente ay may hyperthyroidism, tinitignan namin kung yung bukol ay maaaring matunaw ng radioactive, makikita yan sa thyroid scan, o hindi, yung tinatawag na cold nodule. Nagpapa-request talaga kami ng fine needle aspiration biopsy. Sa akin po, yung sa mga pasyente ko po, halos lahat po ng may bukol sa leeg ay pinag-undergo ko po ng fine needle aspiration biopsy, no? Pinapa-fine needle biopsy ko po para ho maagapan, no? So yan. So ito yung mga pagsusuri sa thyroid cancer. Examination sa dugo, yung FT3, FT4 TSH, ultrasound, biopsy. Usually yun po yung 3 nire-request ko kasi dito po sa amin hindi po available ang thyroid scan. Pupunta pa ho kayo sa isang ibang probinsya para magpa-thyroid scan. So, yun. So, paano ginagamot ang thyroid cancer? Sabi ko nga ho sa inyo kanina, depende po sa kung anong klaseng thyroid cancer po ang meron kayo. Halimbawa, yung mga well-differentiated cancer, katulad ng papillary, o kaya ho yung mga follicular thyroid cancer, ano po yan, operasyon, and then radioactive. Pero kapag ang pasyente ho merong anaplastic thyroid carcinoma or thyroid lymphoma, karaniwan ho chemotherapy yan. O kaya medullary thyroid cancer, usually po papillary, usually ho ano po yan, ang tawag dito, chemotherapy po yan. So, depende po. So, wag niyo na hong paabutin sa ganon na magkaroon ho ng na lumaki yung cancer ninyo at mag-spread po sa katawan po ninyo, no? So, pa-check up po kayo sa doktor bago kayo matakot, no? Actually, yung ibang mga pasyente ho talaga, alam naman ho natin na it's a reality ho talaga na napakamahal pong magpa-opera ng thyroid, no? Usually yan, mababa na ho ang 80,000 or 100, 120,000 or more pa po. Yan po yung rates dito sa probinsya. Pero karaniwan ho sa Manila, ganyan, mahal ho talaga. Doble or triple po doon. So, ang ginagawa ko ho, nire-refer ko po ang mga pasyente sa mga government hospital.
sa mga government hospital ho kasi libre po ang magpa-opera ng thyroid. Libre po doon, no? So, wag ho kayong matakot pong magpa-konsulta or pwede naman ho kung hinatulan ho kayo na kailangan niyo magpa-opera, magtiyaga ho tayo na halimbawang wala ho tayong budget na pumunta ho sa private hospitals, pwede naman ho sa mga government hospital. Equally competent din po naman sila na magagaling din mag-opera ang mga doktor sa mga government hospital, no? Actually ho, wala pa naman ho akong pasyente na nai-refer na nagkaroon ng problema sa pagpapa-opera po, no? So, yun, maingat naman ho ang mga doktor. Usually, ang sinasabi ho ninyo na pag na-opera, mawawala ba ang boses? Karaniwan, hindi naman po. Ang karaniwang nagkakaroon ho ng pamamaos ng boses kapag sobrang laki na po nung thyroid at na-apektuhan na po yung tinatawag nating recurrent laryngeal nerve. So, yun po yung nagkakaroon ng problema. So, yun lang po. So, let's play a game na po, no? Mag-gano na po tayo. Na po tayo, magpa-raffle na po tayo, no? So, yung una hong makakasagot, yun po yung mananalo po, okay? So, ang una kong tanong, ang mananalo ho ay, pero paki-share po ha, paki-share po yung video na to, paki-share na lang po, and then, may tatlong akong mananalo. So, unang tanong ko po, kung sino yung una po na makikita ko na sasagot po dyan, ay mananalo. Except lang po yung nanalo na nung previous yung ngayon lang po, no? Yung first time lang po dapat na manalo. So, tawag dito, yung unang tanong ko, magbigay po ng isang simptomas ng thyroid cancer po. Magbigay po kayo ng kahit isang simptomas lang po ng thyroid cancer. Ang una hong mag-a-appear sa screen ko na makakapagbigay po, yun po yung mananalo. Okay. Hello po, Ma'am Divina Kabigting. Hello po, Ma'am Betty ko. Pamamaos, sabi ni Win-Win. Okay. So, okay. Panalo po si Win-Win ng 200 pesos. So, Win-Win, paki-message mo na lang ako yung sa GCash mo. And then, so, susunod po na tanong. Pangalawang katanungan. Magbigay ho ng isang laboratory test na ginagawa po natin kapag kayo po ay nahatulan na kayo may bukol sa leeg. Okay? So, anong examination po ang tawag dito? Ginagawa. Magbigay po kayo ng isang examinasyon. Isang examination po, isang test po. Ayan, si Rachel Anjoy Sumiling. Rachel, ano nga bang pangalan mo? Rachel Anjoy Sumiling. Anjoy Sumiling. Sabi niya, TSH. So, very good. Rachel Anjoy. So, ikaw yung pangalawang nanalo ng 200 pesos. So, paki-message mo ako doon sa GCash mo. Medyo mabagal ho yung natin, ano? Medyo mabagal ho yung internet connection ho natin ko. So, kung sino ho yung unang makikita ko dito sa screen, ay siya po yung mananalo. So, pangatlong katanungan. Ano ba yung pangatlong katanungan? Ang pangatlong katanungan ho natin ay sige nga po, i-try ko po kung talagang nakinig ho kayo.
magbigay ng isang uri ng thyroid cancer. Okay? Magbigay nga ho kayo ng isang uri ng thyroid cancer. Hello po, Ma'am Isabel Walat. Hello, Laila Eugenio. Hello, Rosalie Gutierrez. Hello, Rosie Manalo. Ayon, si Ann May Gal. Ann May Gal. Tama, Ann May Gal. Tama, si Ann May Gal. Ann May Gal. Ann May Gal. Ano to? May. Okay, May Gal. Okay, Papi Larry, sabi ni May Gal. So, siya yung nauna dito. So, yan, May Gal. Congratulations. So, ito po yung nanalo ka ng 200 pesos. So, pakibigay na lang yung GCash mo para ma-send. So, ito po yung tatlong nanalo sa ating mga katanungan. Si Winwin, si Rachel Joy Sumiling, at si May Gal. Yan. Thank you po sa pag-join. Paki-share na lang po yung, yung ating Facebook Live ngayong gabi. So, may mga katanungan ho ba kayo para sagutin na ho natin? Yan. So, good evening po sa inyong lahat. Thank you very much po sa inyong panonood. Yun nga ho palang nag-comment ho doon sa Facebook page ko po. Doon ko na lang ho siguro sasagutin kasi hindi ko sa cellphone lang ho kasi ako Facebook Live. So, hello po Ma'am Vilma Manara. Anong schedule daw sa Kawayan? Monday to Saturday, except Thursday po ng mga bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Yan. Okay, si Virgilio Lavarias. Good evening, Doktora. Delikado pag 48% ang ejection fraction na to the echo. Hindi naman, ang ibig sabihin ho ng 48% na ejection fraction, hindi ho masyadong maganda yung pagbomba po ng puso ninyo. Usually parang 48% parang mild lang po yan eh. Pero may gamot naman hong binibigay dyan, Sir Virgilio Lavarias. So malamang binigyan na din po kayo ng inyong doktor. Now, wag ko kayo mag-worry. Basta inumin lang ho ninyo yung mga gamot po ninyo. Sabi ni Ma'am Lavi Castillo, nagpa-opera na daw siya. Okay, watching from Baguio City, si Ma'am Daisy Lupay. Okay, good evening, Doc, sabi nila, good evening, good evening. So, meron po ba kayong clinic sa Kawayan? Meron akong clinic dito sa Kawayan. Nasa God's Will Hospital po ako, dito sa may tabi ng SM, Monday to Saturday, Monday to Saturday, except Thursday po ng hapon. So, ito naman kay Lyra Bell Batalier. Sabi niya, good evening, Doc. Pasyente niyo po ako. Schedule ko po sa October ang thyroglobulin at anti-thyroglobulin. Doc, saan po ito? Sa De Vera Hospital po ba? Gagawin check-up at paano po kukuhanan po ba ako ng dugo at magkano kaya ang babayaran ko? Ang thyroglobulin at saka anti-thyroglobulin, medyo may kamahalan yan, no? Pinapagawa namin yan pag nagmo-monitor ho kami kung ang thyroid cancer ba ay umuulit o hindi. So usually ang price po niya nagre-range from 2,500 to 3,000 po dito sa probinsya. Pero itry mo ho na pumunta sa mga government hospital katulad ho sa Cagayan Valley Medical Center. Malamang ho baka mas mura po doon. No, medyo may kamahalan talaga yan. Yung thyroglobulin, anti-thyroglobulin, medyo may kamahalan. Si Ma'am Loida de la Cruz, may chance ba na bumalik ang hyperthyroidism? Maaari po. Maaari pong bumabalik ko yan. Especially ho pag autoimmune po ang dahilan ng hyperthyroidism. Riza Magatas, Doc, kahit po ba isang beses na lang inumin ang metimazole 5 mg, okay lang. Reseta po sa akin 5 pieces lang.
Okay? Depende mo kasi yan sa sa TSH level mo or kung kaya nyo na ho ba na kahit once a day lang or 5 milligram lang yung ang ninyo ang dosage po ninyo. So, hello po Ma'am Belia, Encarnacion de los Reyes, Edu Cruz, hello po. Kay Manuel, Manuel Zara. Hyperthyroidism din ako, may nireseta gamot sa akin top din, but advice ng doctor are surgery talaga. Si Manuel Zara, baka kaya surgery po ang in-advise ko sa inyo ng doktor ninyo ay dahil baka may bukol po yung leeg po ninyo. So, very important ho na dapat normal po ang hyperthyroidism nyo bago po kayo po ay magpa-opera. Okay. So, it's 8:06 na po, no? Hello po, Marilu Ikay. Ann, hello. Arlene Bensi. Hello po, Jean De La Cruz. Hello, ganda gabi. Zanaida Kinsan. Celestina Ramak. Hello po. Thank you po for watching. Hello, Ma'am Joy Serrano Bernados. Hello po, Ma'am Joy. Yung thyroid nodules, magkaiba po ba sa thyroid cancer? Sabi ni Rutesa Bagulyo Bulosa, magkaiba po, ma'am. Ang ibig sabihin ho ng thyroid nodule ay kung may bukol ho kayo sa leeg. Ngayon, yung thyroid nodule na yan, kapag pinabiopsy mo yan, dun nyo ho malalaman kung ang thyroid nodule na yan ay thyroid cancer or benign lang po. Maaring colloid nodule lang yan, maaring benign follicular nodule lang ho yan. Yan po. So, magkaiba po yung thyroid nodule at thyroid cancer. Sabi naman ni Fe Mendoza, Doc, thyroid ako na biopsy pero hindi raw cancerous, ipapatanggal ko ba agad? Depende po yan. Kung may mga sintomas ho kayo na parang nasasakal na ho kayo, kahit hindi po cancerous yan, maganda ho kung ipatanggal nyo bago ho lumaki at masakal po kayo. Okay, so depende po. Hindi ho ibig sabihin na kapag hindi cancerous ay hindi mo na ipapatanggal. Depende po yan kung malaki na ho ba yung bukol ninyo sa leeg or nakakasanhi na ba ng pananakal, yan. Sabi naman ni Lloyd de la Cruz, Doc, kung ang bukol ay matagal lumaki, okay lang po ba? Okay po, pero imo-monitor nyo ho. Okay. Sabi ni Christina Binalay, ako po 2 months ago, total thyroidectomy, follicular variant papillary thyroid carcinoma. Ayan, si Christina. So, nagkaroon din siya ng thyroid cancer. Pero gumagaling ho, karamihan ho ng may thyroid cancer naman ako na pasyente po. Karamihan ho, siguro 90-95% or maganda po ang po ng thyroid cancer. Especially yung mga papillary po. Gumagaling ho talaga. Mabait po na cancer po ang papillary cancer. Sabi naman ni Teresita Hermoso, yung thyroid goiter ko po ay pinatingnan ko na sa Jose Reyes po, tinignan. Ayan, okay. Sige. So, ayan. Okay, it's 8:09. Maraming salamat po. Ayoko na pong kunin ang inyong precious time. Maraming salamat po sa inyong tawag dito, sa inyong panonood. I hope po na may at least natutunan po kayo ngayong gabi na to. So yung tatlong nanalo ko ng tig 200 pesos, send nyo na lang ko sa akin yung GCash po ninyo. At para ko ma-send na rin po yung prizes po ninyo. So thank you very much po. Until next Friday po, hopefully po. Good evening. Maraming salamat po.